Buwan ng Marso noon, may schedule si Mama, nag-check up niya, kasama si Papa. Mga 8:00 na ng umaga, ginising ako ni Mama, aalis na daw sila. At syempre, bangag pa ng konti dahil kakagising nga lang. Tumango lang ako at agad nang lumabas si Mama. Mga ilang minuto ang lumipas, siguro mga nasa 15 minutes. Bumangon na ako. Ang kadalasan ko kasing ginagawa pag walang pasok, kapag di na ako komportable sa hinahigaan ko, lumilipat ako sa kwarto nila Mama. At lumipat na nga ako. Pagkahiga ko, maya-maya pa, biglang bumukas yung pintuan at pumasok si Papa. Tapos humiga at tumabi ito sa akin. Pagkahiga niya, agad ko itong tinanong, "Papa, akala ko ba sasamahan mo si Mama?" Tanong ko sa kanya. Tinalikuran lang ako at di ako sinagot. Pagkatapos noon, bumangon ako at lumabas. Mga 9:30 AM, nagulat ako sa aking nakita dahil bigla kong nakasalubong si Papa. Napapasok ng bahay at nakabihis ito na tila naiinis. Sabay sabi sa akin, "Yang mama mo talaga, iniwan niya ang kanyang cellphone. Napakamalimutin na, tas ako pa ang uutosan kumuha." Nagtaka ako kasi kani-kanina lang ay nasa loob siya ng kwarto at nakapambahay. Ang pangalawang pangyayari ay di ko na matandaan kung kailan talaga nangyari. Basta, gabi na yon. Magkausap kami ng tita ko na nasa Canada sa pamamagitan ng application na Skype. Ako lang mag-isa sa mga oras na yon kasi nakilamay sila Mama at Papa kasama yung dalawa kong kapatid. Di todo kintuhan kaming dalawa ng tita ko. Tapos maya-maya pa, bigla na lang di mapakali si tita kasi para bang may tinitignan siya sa aking likuran. Tapos sabay bigla itong nagsalita, "Oh, niloloko mo ako ha. Andyan pala yung papa mo. Dumaan." Sabi ko sa tita ko, wala akong kasama. Wala sila dito. Ako lang ang naiwan sa bahay kasi nandun sila sa lamay. Doon na ako natakot kaya inantay ko na lang sila Mama at Papa makauwi bago ako natulog. Ang ikatlong pangyayari naman, itong Mayo lang. May event malapit dito sa amin at in-invite ako ng friend ko na gumala kami doon sa event. Mga nasa 11 na ng gabi nung makauwi ako. Pagbukas ko ng pintuan ng bahay, andun si Papa sa sala, nakaupo. Sabi ko sa kanya, "Pa, gabi na. Di mo na ako dapat pa inantay." Di niya ako sinagot. Tapos dumiretso na ako sa CR. Paglabas ko, andun pa din si Papa. Nanlilisik na yung mga mata niya, tas nakangiti siya sa akin. Napaka-creepy yung mukha niya. Di ko alam kung ano ang gagawin ko sa mga oras na yun. Yung feeling na gusto mong tumakbo, pero di mo magawa. Tas naiiyak ka na lang at pinagpapawisan yung ulo mo at biglang lumaki. Tumayo siya at lumapit sa akin, tas akmang sasakalin ako. Nagsisigaw ako, tapos bigla na lang tumilim yung paningin ko. Nagising na lang ako ng 4 AM. Nasa sala ako, andun sila Mama at yung lalaki kong kapatid. Tinapik-tapik ako sa mukha. Sabi niya, narinig daw nila ako na sumisigaw. Pagbaba nila, wala na akong malay. Sabi ko, si Papa nanlilisik ang mga mata. Tas sasakalin ako. Nagsimula akong umiyak ulit kasi naalala ko na naman yung mukha niya kagabi. Biglang nagsalita si Mama. "Anong Papa? Wala si Papa mo dito kagabi." Umuwi siya ng La Union at sa Sabado pa ang balik noon. Mas lalo akong natakot nang marinig ko si Mama dahil kung wala si Papa dito sa bahay,
sino yung nakita ko. Kinabukasan, agad kaming nagpunta nila mama sa kilalang albularyo o manggagamot malapit dito sa amin. Nagpatawas kami. Sabi nung matanda, mayroon daw isang lalaki sa bahay na laging nakasunod sa akin. Ang tanging payo niya lang sa akin ay huwag daw akong lilingon pag may naramdaman akong tumapik sa akin. Lalo na kung mag-isa lang daw ako. Delikado umano, baka kunin ako.